At ito na nga guys, ginamit ko na agad itong minivelo ng walang intro. Syempre, excited! Ngayon lang kasi ako nakasubok ng minivelo. Putek, sarap pala. Parang BMX na pinabilis. Syempre, papakita ko sa inyo kung saan magaling to at kung ano-ano yung pinaggagawa ko sa bike na to. Ayun, kaya rewind muna tayo. Ito yung itsura niya nung kinuha ko sa Zapateros. Smooth naman yung naging deal namin ni seller. Actually, mabait si sir kasi pinakita pa niya sa akin ibang classic bikes niya. Ito yung mga collection ko sa Bali, Bridgestone, tsaka Tokyo bike. Ito nga pala yung pinenta natin kay sir. Nice. Yata mo yung bagong amo mo Thank you. Ayun, ganda ng bikes ni sir no? Lalo na yung Bridgestone. Very classic siya mga tol. Vlogger din pala itong si sir at minsan, fini-feature niya din itong mga bikes niya. Bukod pa doon, itong si sir ay may tattoo shop din pala. Halatang mahilig sa classic si sir dahil sa mga nakasabit sa shop niya. Kaya follow niyo si sir para sa detalye ng tattoo shop niya at iba pa. Ayan, nakauwi na tayo. Bago natin to baklasin o babuyin. Babuyin daw. Bike check muna natin to. So ito, bike check muna natin. Ang setup niya ngayon ay fixed gear, no? Naka-fixed cog siya. Pero originally, itong Cycroc, pang single speed talaga siya. Kaya pag binili nyo ito ng brand new, ang setup niya, pang single speed. May brake caliper at may brake lever siya. Masasabi mo na pang single speed din talaga siya kasi may brake stoppers din siya sa frame. Sa crankset, stock lang ni Cycroc pero gawa siya ni Lasco. Ayan, naka-engrave sa crank arm, tas 170 ang haba. By the way guys, repainted na palang frame ito. Pero originally, ang common na kulay ni Cycroc Flat 1 ay fluorescent pink. Ang size naman nito ay 48 center to center, tapos ang top tube niya ay 52 center to center din. Sa tires naman, naka-Kenda siya. Brand new pa daw ito sabi ni seller, harap at likod. Sa hubs naman, naka-sealed bearing na siya, harap at likod. Stock lang din siya ni Cycroc. Ayan, tapos naka-fix free siya, no? Fix na cog tsaka freewheeling. Sa manabela, ginawa niya pang BMX. So, kung nagbi-BMX ka, sakto sa'yo to. Tapos yung grips, mukhang generic grips na parang Vans, pero maganda siya. Stock, Cycroc saddle, medyo faded na at meron lang punit pero okay lang. Meron din siyang badge, ayos no? Tapos may serial number din siya. Ayun lang naman. Ay, meron pa pala. Yung kadena niya ay KMCP na chain, tapos yung stem, United yung brand. Ayan. Tapos yung iba, stock lang talaga ni Cycroc, kagaya nung headset, rims, seat post, ay yung mga yan. So, ano na plano natin dito? Ang naisip ko dito, magmukha pa rin siyang classic. Kaya kung naalala nyo pa yung Tsunami fixed gear na classic build natin, magpapalitin ko na lang siguro yung parts ng dalawa. So, ayun. Stay put lang kayo. Kapit lang. At ito na nga, no, yung mga piyesa na gagamitin natin dun sa minivelo. Galing lang to dun sa Tsunami na S&M fixed gear. Pinag-treat lang natin yung crankset doon sa from minivelo. So naikabit ko na rin siya dito. So ayun yung si Cycroc. Yan. Tapos kung mapapansin nyo, naka-quill stem tayo. Naisip ko kasi para mas mukha pa rin siyang classic look, maki-quill stem pa rin ako. Tsaka para magamit ko itong headset na to. Ito yung galing sa sa Tsunami. So sabi ko ito na lang gagamitin ko para mag-match dun sa crankset na silver din. So ito yung lever. Kaso ito kulay itim itong brake caliper. Mas maganda siguro kung kung silver. Ibali next time. Tapos ito yung BB. Yung BB niya ay Lasco. Maganda pa naman yung condition niya. So
gagamitin natin ito. Tapos, Spider-Man, parang nagulat. Ano pa ba? Okay. So, balik tayo dito. So, naka-quill stem na nga siya, no? Ang ginawa ko dun sa fork, syempre, dapat threaded. So, pinag-thread ko na siya. So, ito na siya. Ayan. Naka-thread na rin. Parehas lang din nung ginawa natin dun sa tsunami. No? Para magamit natin yung quill stem. Sorry. So, yan. Parang ganyan din yung idea. Yan yung gagawin natin dito. Yun. So, pakita ko sa inyo yung frame naman. Yan. Ito na yung frame. Kung mapapansin nyo, iba na yung itsura niya dun sa original na Army Green. Army Green pa rin naman siya, pero nilagyan ko lang ng sinabuyan ko lang ng mga ibang kulay. Meron kasi akong mga extra na samurai paint. Yung gold, yung gray, pati black. Sabi ko, kesa naman sa hindi ko magamit yung paint na yun, dito ko na lang nilagay. So, parang tuloy siyang camouflage yung itsura niya. Ang tawag daw dito sa ganitong method, yung parang winiwisik-wisik lang nung brush, ay splatter method. So, maraming gumagawa nun. Ginaya ko lang din naman. Check nyo na lang sa YouTube yung mga ganong style ng paint. So, ayan siya. Siyempre, kaparehas ng tinidor. Ganon din ang ginawa ko. Ay, mga lampas-lampas pa. Ayan. So, ganon yung idea niya. Okay guys, kung naalala nyo, sabi ko ito yung gagamitin natin. Nagbago na yung isip ko. Wag na lang ito kasi nabibigatan ako. Mabigat siya masyado. Ang gagamitin ko na lang ay ito. Yung 22.29 insertion. So, pakita ko sa inyo. So, hindi siya pwede kasi pang oversize kasi yung natin, fork. Kaya order ako ulit sa Shopee nung adapter. Kagaya ng ginawa natin doon sa tsunami na fixed gear. Ito, no? Ganyan lang din ang gagawin natin. So, ito na yung order ko. Ayan siya. From 25.4 to 22.2. Ayan. Salpak mo lang yan siya dito. Yun lang. Tapos, ito na. O, diba? So, ayan na siya.
Update lang mga tol, mayroon pala akong spare na rims na galing sa folding bike. Naisip ko na ito na lang gamitin kasi mas mukha pa siyang bago tsaka mas pwedeng ilamat sa classic. Mas malit lang siya. Bali 406 siya, yung original kasi nasa 451. Itong tires na rin ang gagamitin natin. So ayun, pagpapalitin lang natin yung hubs niya. Okay, quick update no. Yung ipapalit natin na rims, yung pinakita ko sa inyo na galing dun sa folding bike, ito na siya. Tinanggal ko lang yung kulay niya, no. Hindi ko nag-video kung paano ko ginawa. Actually, medyo madumi pang pagkakagawa ko eh. Hindi ko nire-recommend yung ginawa kong ano rito, technique. Ginamitan ko kasi siya ng liquid sosa, no, para matanggal yung anodized na black paint. Tapos pinalish ko na lang siya. Medyo hindi pa natanggal talaga totally yung ibang paint. Hirap ang focus. So ayan, kita nyo may mga ano pa, natitira pang mga black paint. So okay na ako dyan, masaya na ako dyan. Tapos tinanggal ko na rin yung hubs. So ayun yung ano, yung dati nakakabit, no. So mas malaking rim ito eh. So ipapalit natin medyo mas maliit-liit. Tapos ito rin, naisipan ko na lang na i-polish din to. Ginamitan ko din ng liquid sosa. So disclaimer, hindi ko ina-advise na gumamit ng liquid sosa sa aluminum kasi sinisira niya talaga yung mismong aluminum, no, nilulusaw niya. Ang ginagawa ko dito, pag ina-applyan ko siya ng liquid sosa, gagamit ako ng brush, tapos kapag nakita ko na parang medyo nagbabubbles na siya, ititigil ko na, tapos bubuhusan ko siya ng tubig. So ganun ang ginagawa ko para hindi masira. Pero ulit, hindi ko talaga ina-advise, no, na gumamit ng liquid sosa. So, dahil nagpalit tayo ng rims, kinailangan ko magpalit din ng brake caliper na pang long reach para umabot dun sa rims natin. Pinalis ko na lang din siya para bumagay sa classic build natin. Yun no, finish na mga tol. Masaya naman ako sa pangbababoy na ginawa ko sa bike na to. Pero seryoso, natuwa talaga ako sa kinalabasan nitong build na to. Lalo na yung splatter emerald na ginawa ko sa frame. Feeling artist tuloy ako. Sa gaya nung sinabi ko kanina,
First time ko magka-mini velo at hindi ko inasa na ang saya niya gamitin. Yung tipong walang ka-effort pag sinakyan mo siya. Diba yung ibang bike parang bebelo ka pa o kaya mag-attach ka pa ng cleats, mga ganon. Pero ito, sakay ka lang, tas lipad na. Napaka-compact niya. Tsaka para sa akin hindi lang siya basta bisikleta na pamalay-malengke. Laruan din talaga siya para sa akin. So ayun mga tol, maraming salamat muli. Abang na lang sa sunod na episode. Thank you!